may isang interview sa isang party list representative na hindi dapat family matter ang pamumuno. Sa tingin mo, bro, ang kailangan na ba sa anti-political dynasty na wakasan na ang political suffering insufferable? Thanks po. Alam mo na, dati ang posisyon ko dyan sa political dynasty, the voters will, remove you if they do not support you, and if there is a time that comes na ayaw na talaga. That's a vote, people's will. Pero nung nakita ko yung salin, hindi ko nasasabihin kung sinong politiko, nagulat ako. Sabi ko, anong pagkahaba naman ng pamilya nito? At ilang generation? Sa tingin ko, ang kailangan nating reforma, hindi mo siya ipapagbawal, pero ililimit mo yung degree at ililimit mo sa position na congressman, senador, at lalo na sa local. Imaginein mo sa isang probinsya, hindi ko na rin sasabihin ng probinsya, na nagkaroon ng bagyo, kaya walang tumulong Kasi ang sabi, buong pamilya nyo, from governor to vice governor, to mayor, to congressman, lahat ng distrito, isang pamilya. Walang tumulong sa kanila. Bakit? Kasi yung mga taga Maynilang gusto mag-donate, buong pamilya pala nasa politika. Dati ang pumapasok sa politika, magagaling, nag-aral, marunong magsalita, marunong makapagdebate. Tingnan nyo ngayon, wala nang debate sa House. At sa Senado, hindi mo maintindihan bakit ganun sila. Diba? So i-connect ko yun doon sa sinabi kanina na napakahalaga kung sino ang Speaker and Senate President. Ngayon di ba, may balita na naman na magpapalit daw ang Speaker. Pinilit nila si Speaker D na maging Speaker. All of a sudden, yung pangalan ni Ronnie Puno napapag-usapan. Sa Senado naman, naghihintay lamang daw ang oposisyon na matapos ang budget para hindi madiskaril at papalitan. So, ang akin, sa tingin ko, this is a catalyst for reform. Itong nangyayari sa atin. Lalong-lalo na dun sa uri ng politiko na ihahalal. At kaya ako nananawagan dun sa, kung galit kayo, bakit hindi ho kayo tumakbo? Ordinary citizens should try and run so that constituents have choices. Meron po tayo dito, dalawa na hindi natin napanalo noong nakaraan na eleksyon. Imagine ninyo, ito, batikan na lawyer. Ang contribution niyan sa diskurso, matindi. Si Dr. Mata po, ang huling doktor sa Senado ay si Flavier. Wala na ho. So kung pag-uusapan ng kalusugan, may problema. Hindi walang timon. Ito naman si Secretary Bello, hindi ko alam kung urong sulong. Di ba? Tuwing ko nakikita, kasama ka. Text ako sa kanya, sir, takbo na. Humalo, mahirap. Imagine the wealth of experience. Iba ho yung may experience kasi may pinanghuhugutan ka. Hindi ko naman sinasabi na yung mga walang experience walang role. Siguro ho meron rin, pero nasa sa kanila na mag-aral para makadiskurso. Kasi deliberative body ang Kongreso Yeah. Gusto ko lang dagdagan ng konti sinabi ni Prof. Malo tungkol dyan sa political dynasty. Alam mo, sa amin sa penal law, pero tinatawag na impossible crime. Di ba? Mabuti pa yung impossible crime, napaparusahan Pero itong provision ng political dynasty sa Constitution, it's really impossible to execute this or implement this. Kasi hindi po yan magpapasa ng batas ang Kongreso ng Pilipinas to define what political dynasty means. Hindi nila gagawin po yan Siguro, kung babaguhin natin itong saligang batas, maaaring ilagay na natin sa provision ng Constitution who are qualified and who are disqualified.
Kasi yung disqualification kasi ng mga pwedeng tumakbo sa halalan, napapaloob lamang po yan sa ating Omnibus Election Code. Pag sinabi mong political dynasty, may nagsasabi na, okay, ilimit natin yung political dynasty in the same constituency. For example, in one province, pag gobernador ka, hindi na pwedeng tumakbo yung kamag-anak mo of what degree, fourth degree of consanguinity and affinity for whatever position in that province. Will it cover also national position like congressmen or party list or what? Yun po yung mahirap dito sa political dynasty provision na ito. Napakaganda na pakinggan. Ando doon sa provision yan ng Article 2 ng ating Declaration of Principles and State Policies. Pero to implement that or to enact a law, Congress will never pass a law with regard to this political dynasty. Kaya wag na po nating asahan yan. Hindi lamang po yan suntok sa buwan. Suntok sa hangin po yan under the present Constitution. If you really want to have a political reform, change this Constitution. Palitan natin tong Constitution na ito. Kung paano, hindi ko na rin po alam kung paano mangyayari yan kasi sinubukan ko na po yung People's Initiative. We tried to convince Congress to do it through a constituent assembly. Ayaw din ng Senado yun. Constituent assembly. Pagdating sa Constitutional Convention, wala rin mangyayari. So, mahirap po yun. May katanungan pa ba? Merong katanungan dito. Kasi right after the rally, nagkaroon ng manifestation of support. Unang-una, yung Lakas CMD as a political party na sinusuportaan nila si Pangulong BBM despite the, nakastate talaga doon, despite the allegations and revelations of Zaldico. Pangalawa na naglabas ng manifestation of support is the League of Cities of the Philippines. That was yesterday. Pangatlong naglabas ng manifestation of support is the League of Municipalities of the Philippines. So permado ng mga opisyal ng mga liga na ito at yung mga miyembro ng Lakas CMD ang kanilang expression of support. So gusto nating matanong sa ating mga panelist kung ano ang pananaw ninyo dito sa pagpirma ng mga politiko, especially local chief executives, particularly League of Cities and League of Municipalities of the Philippines na sinisuporta nila ang liderato ni Pangulong Bongbong Marcos. Simula tayo kay Well, ito maliwanag Iyon ay hindi lang tacit admission, kundi express admission that this administration is not only in crisis. It is already what? Collapsing. Collapsing na ito kasi dinaanan na natin itong sitwasyon na ito. Alam namin yan ni Secretary Bebot. Yung mga situations na ito, yung mga ganyang mga manifesto galing sa mga political parties, galing sa mga liga. Naku po, dinaanan na rin po natin yung mga sitwasyon na yan. Hindi lamang po nasa crisis ngayon itong administrasyon na ito. Kung baga sa barko, palubog na ito. Tingnan nyo na nga, sabi nga yung executive secretary who is supposed to be the primus inter pares sa lahat ng mga cabinet members, hindi niya alam, tanggal na pala siya. Tapos sasabihin, nag-resign siya for delicadeza. Sabi niya, Chief Justice Lucas Bersamin, hindi po ako nag-resign. So, ano yon? Kasinungalingan yung sinabi nung, ano pangalan ng BFF mo?